Iba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Thank you. Maraming salamat, Tony. Ikalawang araw sa buwan ng Disyembre taong 2021. And again, I'm Sel Baisa. And I'm inviting everyone and sundry to join me till 11 o'clock. Ngayon pong araw nito, sa isa nating isa pa rin paglaranghal ng Digital Patrol. At ito, syempre pa, hindi pong napapakinggan, hindi pong nasusundan dito sa aming channel o ating channel, so to speak. So, ang Broad Streamcast Communicators o BSC. Again, as usual, I will be joined by Nash, aking technical director, at ang chef ng tropa. Walang iba kundi si Semanita. Semanita, Baisa, Kapampangan. At of course, welcome everyone. At allow me to acknowledge itong mga naunang mga mensahe coming from our beloved listeners and followers ng program. First, na magpadala ng kanyang mensahe, walang iba kundi si Miss Mary Hilma Wong. At ang kanyang pagbati, good morning. Sandali po lamang. Medyo... Shall I blame it doon sa oversweet and a chocolate which I drank this morning? Maybe. But anyway, it happens. Yeah. Okay. Mary Hilma Wong says, good morning, Captain Sel Baisa, and to all viewers. God bless and guide us. Keep safe. Sharing done po. Thank you so much, Mary, for your message and at the same time, sharing the program. Sherwin Marco V. Good morning po. Ang sabi ni Sherwin, Wilfredo Cruz Jr. of General Trias Cavite says, good morning po, Captain Sel Baisa, Pinoy Hour, OFW, Mabuhay na Bayani, Sherwin Marco V. Hello, Hawaii. Yeah. Coming from Wilfredo Kawili Cruz Jr. And good morning to his wife and only child in the family. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., may problema po ata ang audio, sir. Sumisirip. Ano kaya yon? Nakikinig kaya si Nash? Headset ko raw. Anyway, I'll check my headset. Yun. Kaya siguro ganun,
sumisirit. Ayun, headset. Headset ang problema. Kailan nangyari itong headset? But anyway, thank you. Thank you so much for that advice, Kawili. Sherwin Marco replies to Willie, "Good morning po, Captain Selbay sa Pinoy Hour." Ang sabi rito, ang sabi ni Sherwin Marco, hello, kumpadre. Kumpadreng Willie. Alright. Sumisirit ang signal. Inayos ko na ang headset pati nun. Tanggalin ang puti. Alin kaya puti rito ang sinasad? Tanggalin daw isang, alin kaya rito? Katabi niya, tatanggalin ko, Ayun, magkatabing headset. Yun, tinanggal ko na. Okay na. Yun pala. Yun pala ang gamot doon. Thank you so much sa technician, technical man Notch. Okay. Ang sabi ni Sherwin Marcowi, no, bago po inalis yung isang cable, okay naman daw yung sound. Ang sabi ni ka Sherwin Marcowi. Anyway, wala na po yung pagsirit ng sound. So, I believe everything is in order. At so we will start now with our program. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., naging abala po sa mga nagdaang araw. Galing po ako sa LTO. Nagparehistro po ng motor. Nasa 1,700 kilometer siguro ito. Yung itinakbo na ng motor ni Willie. Okay na po ang audio, nawala na ang ingay. Okay, so with that note, tuloy-tuloy na tayo. Let's officially open the show. Mga gilo kong mga tagapakinig, ngayong araw ng Huwebes, the second day of December 2021, 23 araw bago sumapit ang araw ng Christmas. Welcome sa inyong Thursday edition ng Digital Patrol. Morning, Miss Hager, ma'am. At tayo po'y napapakinggan na ngayon. Naka-hook up na ang Pinoy Hour sa Alberta, Canada. Good morning kay John, kay Melody, and children. Alright? Ang sabi ni Willie Cruz Jr., he made a correction dun sa presumption ko na 1,700 yung kilometrahin tinakbo. Hindi pala. 1,700 pesos ang binayad niya sa rehistro. Okay. Anyway, that 1,700 pesos na yung ibinayad Willie is good for 1 year. At I'm sure na bastante yung panahon na iyong gagamitin sa iyong motor at sa iyong pagbabayad ng 1,700 pesos. Anyway, ganun po talaga. We have a government and we have an agency, so-called LTO, that we have to register our vehicles. And at the same time, pay something out of registering your vehicle. Okay, so welcome to the show. And welcome to the show likewise, weather forecaster Sheena Reyes. Mula sa Pag-asa Forecasting Center. Patuloy ang pagmamonitor nila dito sa bagyo na si Nyato. That's the international name. Pagpasok rito sa ating bansa, ito'y tatawagin ng bagyong Odette. But nothing to worry about. Malaki ang tsansa na hindi papasok ng Pilipinas itong bagyong Nyato. Ay papangalan ay Odette pagpasok rito sa ating bansa. However, yung pong track ng bagyong Nyato
ang ang nagiging dahilan nitong malalakas na hampas ng hangin na ating nararamdaman ho at kagabi ho, marahil inyong na obserbahan na malakas ang palo ng hangin dito po sa Metro Manila area and even at this early hours of the morning. At this very time, we are all together. I'm talking to you and you're watching the show. Malakas ang pagaspas ng hangin. And presumably, itong hangin na ating nararamdaman ay dulot nitong bagyo na may international name na Sinyato. Okay? So magandang umaga po sa kanya kay forecaster Sheena Reyes. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Meron po tayong binabantayang bagyo na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility at may international name na niya. So as of 3 a.m. ay hindi itong namataan sa layong 1,440 kilometers silangan ng Central Luzon na may taglay na pinakamalakas na hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour at gustiness na posibleng umabot sa 150 kilometers per hour. Sa kasalukuyan ay kumikilos po ito pahilaga na may bilis na 20 kilometers per hour. Batay po sa ating latest forecast track ay mali po ang tsansa na pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility. Subalit ang trough nitong bagyo na si Typhoon Yato ay nakaka-apekto po sa Bicol Region, Eastern Visayas, Romblon, Aklan at Capiz. Sa mga nabanggit na areas po natin ang light to moderate at paminsan-minsan malalakas na mga pag-ulan at thunderstorms. Samantala, amihan naman po ang magdudulot ng mahihinang mga pag-ulan sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao at Aurora. Dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng Luzon, asahan po natin ang magandang panahon, maliban na lamang sa mga isolated na mahihinang mga pag-ulan, para naman po sa Mindanao at sa natitirang bahagi po ng Visayas at sa natitirang bahagi ng Mimaropa, makakaranas naman po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan or isolated thunderstorms. Nakataas po ang ating gale warning sa northern at eastern seaboards ng Luzon, western seaboards ng northern at central Luzon, gayon din po ang eastern seaboard ng Visayas. Kaya pinapayuhan po natin ang ating mga kababayang mangingisda na kung pwede huwag muna pong pumalaot sa mga nasabing areas dahil inaasahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At yan muna po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Sheena Reyes. Magandang umaga. So, forecaster Sheena ma'am, itong mga paghangin, malalakas sa paghangin na darama rito sa Metro Manila area ay dulot nitong bagyo na may international name na Nyato man. Actually po dito sa Metro Manila, dahil yung amihan po natin ngayon ay nakaka-apekto na po sa Luzon. Kaya nakakaranas po tayo ng medyo windy na condition dahil po sa amihan, hindi po sa bagyo pero dahil po sa amihan. So asahan din po natin na medyo bababa po yung or mas malamig po yung daytime temperature po natin dito sa Metro Manila, around 23 to 30 degrees Celsius po yung forecast daytime temperature po natin. Wow! So, itong bagyong nasa loob na ng ating par, itong bagyong ito, forecaster Sheena ma'am, at ito naman ay hindi magtatagal at lalabas din ng ating area of responsibility, Madam Forecaster ma'am. Actually po, yung bagyo na binabantayan po natin ngayon ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ayun. Opo, nasa labas po ng PAR at sa ngayon po, maliit po yung chance na pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility. So, bagamat nasa labas po ng PAR, yung track or extension ng bagyo po ay magdudulot po ng mga pag-ulan. Inuulit ko po, magdudulot po ng mga pag-ulan sa may Bicol Region, Eastern Visayas, Romblon, Aklan at Capiz. Wow, well said. Madam Sheena ma'am, thank you so much and have a good day ma'am. Maraming salamat din po. Yan po ang weather update courtesy of weather forecaster Sheena Reyes mula sa ating local weather bureau so-called Pag-asa.
So, meron pong minomonitor. If I may, reiterate what forecaster Sheena had just reported. Ho. Merong minomonitor na low pressure area. Isang bagyo na. Itong bagyong Nyato, yung kanyang international name. But then, no worries. Kapagkat malaki ang tsansa na ito ay hindi papasok ng ating bansa. Yan po ang paniniguro ng Pag-asa Forecasting Center. At yung malakas na hangin na ating nararamdaman plus yung gale warning, yung matataas na pag-alon dulot ng malalakas na pagaspas ng hangin, lalong-lalo na sa karagatan, yung mga open seas ay dulot nitong hanging amihan. Maraming salamat, forecaster Sheena Reyes. From a vacationing OFW mula Kuwait, she's now in the country and she's with her loved ones, si Miss Cynthia Buste. Dati-rati kapag siya nagpapadala ng mensahe, yan po'y direktamente mula sa Kuwait. Ngayon, direktamente dito po sa ating bansa. She's on a grand vacation which I guess she needs. Alright? Alright. Sandali. Nawala ako. Nawala po ako dito sa what happened. Nasaan kaya si Nash? Ayun, I'm back. Pasensya na kayo. Biglang nawala. Meron akong ginalaw rito sa aking monitor, then suddenly nawala ako sa frame. But I'm back. Okay, so again, thank you so much, Cynthia Buste. And I want to say hello to your loved ones whom I believe ay katabi mo ngayon habang nakamonitor sa palatuntunang Digital Patrol. Now, Willie Cruz Jr. says, congratulations sa 3 araw na bakunahang bayan o itong National Vaccination Days. Pero parang bitin pa. May part 2 pa. Disyembre 15 hanggang 17. Naway, huwag makapasok sa atin itong si Omicron. Naway, negative po ang swab test noong 3 nanggaling ng South Africa. Although they pass yung quarantine, they pass all the tests. Nung sila'y dumating sa ating bansa, wala pa. Nung sila'y dumating, hindi pa na papahayag itong Omicron variant na ito. Wala pa nun nang sila'y dumating. Pero however, dahilan sa pag-iingat, yung dibdiban at makatotohanang pag-iikat na ginagawa ng ating pamahalaan, kung kaya't sasailalim pa rin dito sa quarantine at inspection, examination, and whatever itong 3 nanggaling na mga kababayan natin sa South Africa. My sister, youngest sister in the family, Norma Baisasway, says, morning Manong. Likewise, Norma, good morning. Mukhang hindi duty yung aming sister sa hospital services. Thank you so much. Uma Baisasway. And I would want to say hello to her husband, Ken Swale, and children. And to all watchers and viewers dyan sa Montreal, Canada. Oy, ingat kayo dyan, kayong mga taga-Canada. Yung taga-Alberta, yung taga-Ottawa. Nakapasok na ang Omicron mutation
o Omicron strain dyan sa inyo. Willie Cruz Jr., naiba po ang camera. Oh, thank you so much, Willie, ha? Maraming salamat. Ayun, ang sabi ni Willie, I'm back to in the frame. Yun, medyo nadali ng konti yung aking pagbasa. Okay. Ang sabi ni Chincha, thank you po, sir. Opo, katabi ko po sila habang nag-prepare ng aming lunch. Wow! Naghahanda na ng pananghalian si Chincha. Ginataang kalabasa, sitaw at sigarilyas po. Ulam namin. Ako, sarap. I'm sure na na-miss ng gusto ni Chincha yung fair na yan. Very Filipino. Ginataang kalabasa, sitaw at sigarilyas. At yung gata ay mula doon sa fresh na anyog. Lalagyan mo ng kakang gata, yung unang-unang gata. Matapos mong pakuluan doon sa pangalawang gata, yung medyo nagmamantika. Sus Mariusep, kasarap na pananghalian yan. Madam Chincha Bustimam. Now, in reaction doon sa naging mensahe ni Willie Cruz Jr. na medyo bitin yung 3 days vaccination days na inilunsad ng ating pamahalaan. Ang latest, mga gilo kong mga tagapakinig, yung pangalawang araw ng 3 araw na first batch ng National Vaccination Days, November 29 to December 1, ay umabot sa 5.3 million ang mga nabakunahang mga Pilipino. Very good. Yun po ay pangalawang araw. That was the day before yesterday, Wednesday, so Tuesday. Okay. Very good. Now, yung turnout ng mga nabakunahan yesterday ay inaalam pa. Binibilang pa. At hopefully, through the program, ating ibabalita yan. Okay? Alright. Now, sabi ni Norma, ni Uma, yung aming pong sister, parang kanta yung ulam niya. Kulang lang ng mani. Yun, ang sabi ni Uma. Parang bahay kubo siguro, Pero no kidding, napakasarap nung gatang yan. Masarap po yan. Lalo na kung lalagyan mo ng sahog na, isasahog kaya ni Chincha? Would it be karne or would it be fish? Sigurado sa Middle East, na miss ng gusto ni Chincha yung karne because bawal dun yun I'm sure na kung may ihahalo, baka pritong baboy ang ilalagay ni Chincha. Alright. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., maglolomi po ako. Lomi naman si Willie Cruz. Katambal ay okoy. Okoy. Nabanggit mo naman yung magic word, okoy. Sigurado may reaction ito sa aking mga sisters. Sausawan, suka, sibuyas. Parang masarap na kombinasyon, okoy at lomi. Ang sabi ni Willie Cruz Jr. Wow. Okay. Now this time from our cousin from Sipokot, Kamsur. Si Mirna Alcid Sikihor and the husband Ed. Hello, Mirna and Ed and children. Ang sabi ni Mirna, good morning, Sel Baisa, and to all your viewers all over the world. God bless to everybody still in Naga City. Okay, yung Sikihor, Sikihor family, nasa Naga City pa. Ingat kayo, medyo
may banta ng pagulan ata diyan sa gawin ng Bicol region, sa Region 5, Mirna and Ed. Okay? Back in US this time, mula sa Estados Unidos, sa Dallas, Texas, USA, mula kay Presi Estrada, ang bati ni Presi, good Tuesday o Thursday morning. Good Thursday morning, Manong, and everyone watching your show. Coming from Dallas, Texas in USA. Good morning likewise, Presi, or Precious, or Cipre. And likewise, the same greetings to your husband, Harry, and your beloved children. Okay? Puro mga nurses yan eh. And one would-be engineer, yung kanilang mga supling. Alright? Okay, ang sabi ni LB, from Montreal, Canada, LB Baisa Clemente. Ang sabi ni LB, good AM Manong and all your watchers. Hopefully, peace, love, joy are all within you, especially at this time of the year. God bless. Likewise, LB and God's and children. And to all watchers and listeners diyan po sa Montreal, Canada. Oops, may reaction na kagad. Si Cynthia, doon po sa aking kanina assumption na baka lagyan ng karning baboy ni Cynthia, yung kanyang ngayon inihahandang ginataang kalabasa, sitaw, and whatever. Nakalimutan ko yun. Yung isa. Ang sabi ni Cynthia, may baboy po at danggit. Wow! Sarap! Yung kanyang ginataang kalabasa, sitaw, at saka meron pa. Yun, nakalimutan ko yung meron pang isa. Hahaluan ni Cynthia ng baboy at danggit. Wow! Sarap! Alright. Ang sabi ni Uma, ayan, kita na ninyo, sabi ko, kapag okay ang pinag-uusapan, merong mabilis na reaksyon yung ating mga sisters abroad. Ang sabi ni Uma, sarap, okoy. Ang sabi ni LB, sarap, okoy. Pareho pa na mensahe. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., bakit po walang okra ang palaya sa kanilang bahay kubo? Ay, mula po kay Willie Cruz Jr. Well, I cannot blame si Cynthia kung bakit siguradong sa panahon ng kanyang pagtigil dito sa ating bansa, sa kanyang pagbabakasyon, ay tiyak na titikman ni Cynthia yung mga native bayans, yung mga ulam na katutubo. Nandyan niya ang pakbet, yung gata, yung laing, nandyan yung ampalayang ginisa, at ganun din yung bunanlang. Sarap niyan, lalo kung fresh na fresh yung bagong alamang na yung ilalagay diyan sa pagluto mo ng gulay. Marisepo. Pagkatapos yung, I wonder kung alam ni Cynthia magluto ng dininding. Haluan mo ng inihaw na bangus. Dahil ang pagbalik niya sa Middle East, tiyak na wala doon yung mga pagkain yan eh. Tama ba ako, Miss Cynthia Bustiman? Ang sabi ni Willie Cruz Jr., pagtaas po ba ng single ng kuryente? Pagtaas po ba ng single ng kuryente? Nagutom na ako. Ay, ayan na naman, Now, going back doon sa kanina aking nabanggit na National Vaccination Days. Merong naging pahayag si DOH Secretary Francisco Duque III, at ito ay para sa lahat ng mga health authorities ng mga local government units
yung mga mayors, vice mayors, yung mga governors, vice governors, kung nais po ninyong extend ang inyong national vaccination days, nasa inyo yan. For as long as meron pa kayong bakunang, ija-job, o ituturok sa inyong mga konstituento, tuloy. Ituloy nyo ng 2 araw pa. Pero ang problema kasi, ang original target ay 15 million, 15 million ang target ng pamahalaan na bakunahan within the past 3 days. November 29 to December 1. Pero dahilan sa kakulangan ng hiringgilya o karayom at ng mga magbabakuna, kung kaya't the government decided to prune down itong originally 15 million target to 9 million. Ayan. Ang sabi ni Madam Cynthia Buste, meron naman po, kaso talagang dadayuhin ang bilihan. Ayun. Sa Filipino and Indian stores. Tapos nakalata ang gata. Ang gamit ko po ngayon na gata ay fresh. Ayan, sabi ni Cynthia. Ayan, ang sabi ni Willie Cruz Jr., lumobo ang utang natin. 11 plus trillion na. Ano yan? Pesos ba yan? O dollars? 11 trillion plus pesos na. Abot na hanggang kaapo-apuhan. Madadagdagan pa yan. Dahilan sa sabi nitong vaccine czar na si Secretary Carlito Galvez Jr., babayaran daw ng gobyerno itong milyong-milyong mga vaccine brands na in-order ng kasalukuyang pamahalaan till the year 2023. Hindi ba bago na supposed to be yung administration by that time? Bakit ayan. Nagtatanong lang po ang palatuntunan. Baka namang yan ay i-amend ng kung sino man magiging Pangulo. Sapagkat dagdag utang na naman po yan. Trillion plus na po ang ating utang, lalong-lalo na dito po sa bakuna na in-order ng ating pamahalaan, despite the fact na ito po'y under trial pa lang. Uulitin ko muli. Nagkakalimutan na po tayo. Under trial. Under trial pa po itong bakuna na sa atin ay tinuturok. Pati yung booster na yan, trial pa rin yan. Trial in the sense na kapag walang nangyari sa atin, well and good. Walang nangyari na severe doon sa brand na bakuna na itinurok sa ating mga Pilipino, that will be the time wherein yung mga laboratory scientists na mga bansang pinanggalingan itong different brand ng vaccines ay sasabihin, yehey! Our invention, our invented vaccination brand was a big success. Kaya dapat doon lamang simulan yung pagbabayad. Hindi ho ba? Dahilan sa subok na napatunayan na ang galing noong brand. Kasalanan din naman natin Hindi ho tayong lahat. Meron, may kasalanan. Dapat binigyan ng insentibo yung ating mga local drug manufacturers. May I reiterate, mayroon tayong mga kilalang mga drug makers dito Magagaling itong mga drug makers natin dito. Yung mga iba't ibang sakit, meron silang gamot na diniskubre. Hindi kasi sinubukan Walang tiwala. Ibig sabihin, ang pinagkatiwalaan yung ibang bansa. Tapos,
Ha? Noong infancy o kabataan nitong coronavirus, nagmamakaawa ang Pilipinas. Ha? Padalhan niyo naman kami, please. Ha? Di ba marami tayong mga drug makers dito, mga gumagawa ng gamot? Hindi sinubukan eh. Ha? Bakit ganun? While other countries tried the best of their drug manufacturers, they gave incentives dito sa mga drug manufacturing companies sa kanilang mga bansa. And they were able to come out with a brand. Kaya namang ang ginawa ng Pilipinas, lahat ng brand sinubukan. Hindi nagtapos doon. Nagkaroon pa nitong agreement between our country at yung drug manufacturer na binayaran, hindi hiningi. May mga donasyon nung una, pero lately, binayaran na. Pero itong South Korea, nagbigay pala sa atin, nag-donate ng bakuna, nag-donate din ng mga gamit. Itong mga personal protective equipment o PPEs, katulad ng face mask, face shields, at iba pa. Nako, mga gilo ko, mga tagapaginig, pag naman. Nako, isang tao lang pwedeng magmura kasi. Ang sabi ho ni Kawil Willie Cruz Jr., lumobo. Ayun nga, 11 plus trillion na ang ating utang. Ang sabi ni Kawil Cruz Jr., check ninyo po mabuti mga expiration date, lalo na sa mga delata. Iba po ay nabubura yung tatak ng expiration date. Masamang practice yan ng mga negosyante. Trabaho yan ng DTI. Check po ninyo. Marisip, kapag medyo lumobo ng konti yung lata, saka mahalaga yung pong resibo na kung saan ay bilhin ninyo yung delata. Sapagkat meron kayong at least meron kayong may tatabing patunay na nabili nyo yung delata doon sa particular na grocery na inyong pinanggalingan. Okay? Thank you so much for that reminder, Kawili Cruz Jr. Mr. Asentado, Samuel Sami Asentado Gabot, one of our colleagues dito po sa aming ating channel na Broad Streamcast Communicators o BSC, has this to say. Sabi ho ni Samuel Sami Asentado Gabot, great morning to all Digital Patrol viewers around the globe. A special mention to Miss Tincha Bustet, who is watching your program, my friend. Thank you so much, Kasami Asentado Gabot. And if I may reciprocate each time, Sami, each time he goes on air, and he knows for a fact that I'm watching, although hindi po ako nagbibigay ng greeting sa kanyang program. There are times wherein my attention, my eyes are nailed to his program and to the rest ng mga programa dito sa BSC. Sige lang aking panonood. Ang sabi ni Kasami, ang program ng ating kasamang Kasami Gabot, asintado mula alas 6 ng gabi all the way up to 8 o'clock in the evening. And don't forget, Monday to Friday. Yan ang asintado. But if I may ask, kung gusto nyo ng, magandang araw, magandang gabi, huwag nyo nang iwanan ang BSC. From the time na buksan ito pong aming channel, that's from 7 o'clock
Ah, yung program ni Brother Mar Rodriguez, yung My Daily Bread, panoorin na po ninyo until midnight. Okay? Thank you so much. Well, Sammy Gabot added, the epicenter of Omicron now is San Francisco, California, USA, where I left my heart. Talaga naman, ano ha? Sometimes, Sammy Sintado Gabot is, hard-hitting. Well, he's a hard hitter to those who need be. But sometimes, our good friend Asintado Gabot is somewhat romantic. Like he is now at this very moment when he says he left his heart in San Francisco. And if I may ask, to whom did you, Asintado, left your heart? Okay. Beno, tuloy-tuloy ho tayo mga galukong mga tagapakinig, ha? So, well, those who miss itong unang tatlong araw, the first round nitong 3 days national vaccination days, mauulit po yan. There will be a second round, and that will be December 15 to December 17. And we hope that by that time, marami na pong heringgilya at marami ng vaccinators. Ang sabi ni Cynthia Buste, thank you so much po, Sir Sammy. Good morning din po and God bless. Okay, from Miss Cynthia Buste. And I bet you, isa po si Miss Cynthia Buste, ang ilan lamang sa ating mga viewers sa mga malalayong mga lugar. Thousands of miles away. Marami po tayo dyan. At mamaya, yung mga taga Hawaii, yung mga taga New Jersey, yung mga taga Europa, ganun din itong Asia. Marami ho tayo dyan. Ang Iwabuchi family ng Japan. House Charles, Chona, and Chase. Yan. Good morning to you guys. Now, sa iba po pong mga balita na nakalap ng palatuntunan. Allow me na idaan po sa himpapawid itong exclusive na pakikipanayam ng Digital Patrol sa pamunuan, sa namumuno ng PBOLCS. At siya po'y walang iba, kundi si PBOLCS Director or simply Undersecretary ng BOST, walang iba kundi si Yusek Renato Solidum. Medyo nagpapakitang gilas na naman ata. Mukhang nagpaparamdam na ng pag-aalboruto itong si Mount Pinatubo. Kaya pinunta kaagad ng Digital Patrol si Yusek Renato Solidum. Sir, Magandang umaga. we were told and we understand na mukhang nag-acting up na naman itong Mount Pinatubo. Ano na po ang latest dito, sir? Noong Martes, November 30, nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulkang Pinatubo from 12:09 hanggang 12:13. Itong pagsabog na ito ay sanhi ng sinatawag na hydrothermal processes. Ibig sabihin, dahil nga mainit ang ilalim nito, patuloy ang pagpapakulo ng tubig kapag init at paglabas ng konting gas yan sa Pinatubo. Kaya lang mukhang nabara ito at naipon ng pressure kaya nagkaroon ng pagsabog. Ito namang pagsabog ay mainly water vapor lamang o steam ang inilabas kasi masyadong maputi ang usok at wala masyadong dumi. Wala ring naiulat na pagbagsak ng abo sa may Zambales area kung saan pumunta o papunta ang steam plume.
nung Martes. Hindi po ito kapareho nung 1991 eruption ng Bulkang Pinatubo na kung saan may bagong material o magma galing sa ilalim na umakyat papunta sa ibabaw. Kaya masyadong naging explosive o masyadong malakas ang pagsabog noon. Wala pa po tayong nakikitang indikasyon na may umakyat na magma galing sa ilalim upang mag-trigger pa ng dagdag pang mga aktibidad. Okay, so walang dapat na ipangamba ito pong mga residente ng Zambales, ganun din kalapit na lalawigan ng Pampanga, Yusek Solidum, sir. At tama kayo sa kasalukuyan sa ating obserbasyon at sa eruption history ng Bulkang Pinatubo, ang mga malalakas na pagsabog tulad ng 1991 ay mga daang taon ang lumilipas or centuries ang pagitan. In fact, bago yung 1991 eruption ay 500 years before ang last eruption nito. At kung titingnan natin yan, hindi tayo maasa na magkaroon kaagad ng malakas na eruption tulad ng 1991. Pero kailangan nating bantayan pa rin ang Pinatubo. Kung sakalang may pagbabago o di kaya yung mga maliliit na eruption ay posible naman. I see. Samantala ko ng pagkakataon na Yusek Solidum, sir, kamusta po yung mga active volcano sa ating bansa? How are they behaving, sir? Ang bulkan sa Batangas ay nasa alert level number 2 na kung saan yung magma na nasa mababaw na parte ay patuloy pa ang pagbubuga ng gas, no? So nababawasan ang gas niya. Yan naman ay maigi para hindi magkaroon ng isang explosive eruption na kasing lakas ng January 2020 eruption. Pero nandyan pa rin yung panganib na pwede magkaroon ng mga explosions kaya bawal pong pumunta sa pulo o sa Volcano Island ang mga kababayan natin at yung mga nasa gilid ng lawa ay magantabay ng anumang abiso kung sakaling mayroong pagbabago sa kondisyon ng taal. So wala naman pong escalation sa kanyang activity sa kasalukuyan. Pero ang kaibahan ng taal at Pinatubo, may magma ang taal sa mababaw na parte. Ang Pinatubo wala. Kaya alert level 0 sa taal ay alert level number 2. Ang Canlaon Volcano sa Negros Island, alert level number 1. Meron pa yung mga taas na binubuga at bahagyang mataas sa normal na level ang mga paglindol nito. Kaya restricted din ang ating advice sa 4 kilometer radius permanent danger zone dyan sa Canlaon Volcano. The rest of the volcanoes na sa alert level 0, yung mga binabantayan pa nating iba, Mayon Volcano, sa Albay, Bulusan sa Sorsogon, Hibok-Hibok sa Camiguin at yung iba pang bulkan sa Bicol at Mindanao. Pero ulitin ko lang na ang mga aktibong bulkan, may mga pagpapakulo ng tubig sa mababaw na parte ng crater o summit, kaya nandyan pa rin yung threat ng phreatic eruption parate. Kaya kapag pumupunta sa tuktok ng isang bulkan, nalalagay ang sarili ng mga pupunta sa peligro. I see. Well, maraming salamat dyan po sa inyo pong ipinahayag na yan, Yusek Solidum. At before anything else, allow us to extend to you ang aming pagbati po ng happy birthday, Yusek Solidum. Okay, si POST Undersecretary Renato Solidum, na incidentally ay siya ring direktor. Maingay, yung aking Guardia Civil. Ayun. Ayun. Maingay. Anyway, that's one indication that yours truly is working from home. Pero when everything goes into its full normalcy, baka kami po ay mapanood na rin ninyo sa amin pong studio ng Broad Streamcast Communicators. Beno, maraming salamat kay Undersecretary Solidum and to all birthday celebrators, happy birthday to you. Okay? Ayan. Ayun, natawa yung aking youngest sister na si Norma. Ang sabi ni Uma, Guardia Civil.
wants to join you live. Ay, pero sa iba pa pong mga balita, ha? Naku I was too engrossed with the many developments the country had for the past hours na I suddenly forgot itong hinggil sa pagkakaloob ng balita hinggil sa COVID update. Kaya sa ganap na 10:30 ngayon pong mga sandaling ito, it's 10:30 na ng umaga, Philippine Standard Time. Allow me to report to you itong COVID update. This is a compilation of COVID-19 reports by DOH. At ito po ang ibabalita ng Digital Patrol. As of yesterday, may 500 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. At since the time na nag-umpisa ang coronavirus, ay meron na pong itala. Meron ng 2,833,038 cases na na-register dito sa ating bansa. At yung mga gumaling, kahapon ay 951. Ang total ng bilang ng mga nagsipaggaling naman as of yesterday ay 2,768,999. Yan po yung mga nagsigaling. At yung mga pagagalingin pa as of yesterday ay 15,327 pa. And of course, Digital Patrol, yours truly, plus I know for a fact, yung ating mga viewers and listeners are among the many who are praying for the immediate recovery. Itong ating mga kababayan na nag-contract ng virus brought about ng coronavirus ay gagaling in due time. Kasama po kami dyan sa pagbibigay panalangin. At yung mga namatay, kahapon ay umabot sa bilang na 167 yung mga Pilipinong namatay, bringing to a total of 48,712 itong bilang ng mga total na namatay all because of coronavirus. Ang ating pagmomonitor nitong Omicron strain, which according to them and according to World Health Organization authorities, is more transmissible, mas lalong nakahahawa many times compared to Delta variant. Itong Omicron strain na nagmula diyan sa the Netherlands. And as of the other day, the day before yesterday, marami na pong mga bansa ang nag-iigpit ngayon sa kanilang admission o pagtanggap ng mga travelers. Kaya marami pong mga airports, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa maraming mga lugar, maraming mga rehiyon, maraming mga kontinente ang literal na nilalangaw ang kanilang airport dahilan dito sa ban o pagbabawal ng pagtanggap ng mga biyahero, partikular ng mga travelers mula doon sa mga bansa na apektado na nitong Omicron strain. And if I be allowed to once again ulitin itong mga bansang ito, itong Australia, Austria, ang Belgium, ang Botswana, ang Canada, ang Czech Republic,
Denmark, Germany, Hong Kong, nakahalos ay kapitbahay lang ng Pilipinas, Israel, Italy, ang the Netherlands, Portugal, South Africa, ang Spain at United Kingdom. Yan po yung mga bansa na so far nasa, well, not only banta, kundi pinasok na, nasingitan na nitong Omicron strain na ito. Kaya sa Amerika, si Pangulong Joe Biden, inatasan na po ang mga airport officials at inatasan na ang kanya pong mga opisyales, partikular ng tourism, kasama na dyan yung kanilang foreign affairs offices na itigil muna itong pagpayag na pagpapasok ng mga travelers. Notably doon sa mga bansa na merong mga kaso ng Omicron at yung mga, well, yung mga travelers na nangbuhat dito sa mga bansang ito at tumigil doon ng ilang mga linggo. At yung kanilang paghigpit sa kanilang quarantine, ganun na rin. Kasama na sa kanilang paghihigpit. Magandang umaga kina Lides, si Lide Baisa, diyan sa Taytay Rizal at kay Tammy Juanillo, likewise sa Baredo family, diyan din sa Taytay ho. Mga kung mga tagapakinig, kay John and Techi Baredo and family. Yung mga workers ng ISC, makers nitong Sahara Cement Proofing. Hi to Maxi Baredo. Ang sabi ni Presi, she just confirmed ito pong balita na meron ng unang kaso ng Omicron sa California. Kaya all eyes are trained, lalong-lalo na yung mga health authorities diyan sa Amerika, diyan sa California, USA. Kaya ingat po kayo diyan. Ibalik natin yung sinasabing protocol upang mapaglabanan, makaiwas dito sa pagkakahawa nitong strain ng coronavirus na kung tawagin ay Omicron. Nagsimula, nagbuhat, nag-originate diyan sa South Africa. The correct Philippine time, it's now 20 minutes before 11 o'clock ng umaga. Kayong pong araw na ito, the second day of December, 23 araw na lamang at araw na po ng Pasko at 13 araw na lamang bago magsimula ito pong simbang gabi. Kaya ang tanong, meron pa kayang simbang gabi? Meron pa kayang puto bumbong? Meron pa kayang tsaa na, well, mahihigop dito po sa lamig ng madaling araw? Yan ay kung papayagan itong simbang gabi o simbang umaga. Sabi ng ating mga kababayan, hindi kumpleto ang Pasko, lalo na kapag walang simbang gabi. Bueno, sa iba pang mga balita, nagkaroon po raw ng sunog. Nagsimula kaninang alas 12:28 ng madaling araw. Diyan po sa gawin ng Divisoria. Ang nasunog ay itong Mabuhay Building. Nagsimula sa tindahan ng damit. At nasunog yung mga tindahan ng iba't ibang mga paninda
itong mga sapatos, itong mga bag, di ba pang mga items na dinarayo ng ating mga kababayan diyan sa gawin ng Divisoria, lalong-lalo na sa mga panahong ito. Commercial building, itong Mabuhay building na nasunog. Alas 12:28 ng madaling araw at naapula alas 3 ng madaling araw. Mahaba rin, 3 oras ang inabot. At ang halaga ng mga paninda at mga iba pang mga ari-arian na nasunog ay tinataya na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. 5 milyong piso. Ako naalala ko na naman. Mahalaga, hindi lamang ngayong buwang ito ng Disyembre, kundi sa buong taong singkad na meron kayong fire extinguisher. Alam nyo, yan ang konting racket konting negosyo nitong si Nash. Yung fire extinguisher. Sabi niya, kapag ang bibili ay yung mga viewers at listeners ng Digital Patrol at ng Broad Streamcast Communicators, may discount ang kanyang fire extinguisher. Kaya ano pang hinihintay ho natin para makaiwas sa sunog? Sabi nga nila mabuti na yung nanakawan o nananakawan kaysa nasusunugan. Yung nananakawan, hindi lahat dadalhin Pero kapag ikaw ay nasunugan, yung mahabang panahon na iyong inipon, yung iyong pinagpawisan, iyong pinaghirapan ay mauubos, mawawala in a matter of hours. Yun. Well, noong nakaraang Martes, Nobyembre 30, nagulat po yung ating mga kababayan. Ito'y hinggil dito sa pagkamatay nitong si Master Sergeant Jonel Nuesca. Isa pong pulis na katalaga sa Parañaque na iniulat na namatay diyan sa New Bilibid Prison. Itong si Nuesca, doon sa ating mga kababayan nakalilimot. Itong si Nuesca, yung pulis na bumaril. Marami pong nakapanood niyan sa social media. Bumaril sa mag-inang kapitbahay niya sa Tarlac. Patay yung mag-ina. At ikinulong nasa New Bilibid Prison itong si Jan Nuesca. Noong araw ng Martes, Nobyembre 30, bigla raw nahilo itong si Nuesca. Pakinggan nga natin itong saysay ni General Gabi Tiaklog ng Bureau of Corrections. Hinggil dito sa pagkamatay nitong si Master Sergeant Nuesca. Ito, mula nung dumating sa New Bilibid Prison. Opo. At nangyari lamang po, nung isang araw, ay nagkaroon daw siya ng pagkahilo at sinamahan naman siya ng kanyang kasamahan na maglakad papunta sa hospital. And along the way, nag-collapse na po siya at itinuloy po ng kanyang mga kasamahan, dinala sa hospital at akala nila ay nawalan lang ng malay but hindi na po nila na-revive at na-declare po na expired at 6:44 p.m. on the 30th of November. Ayun, bago mag-alas 7 ng gabi, nalagutan ng hininga itong si Master Sergeant Nuesca. Alam niyo, ang biro nga ho ng palatuntunan. Na sinang-ayunan naman ni General Tiaklog, medyo tumaba pa. Dahil mataba na itong si sumalangit naman kanyang kaluluwa, si Master Sergeant Nuesca. Pero mukhang kumita pa ng karagdagang timbang o taba
itong si Sergeant Nuesca sa panahon ng kanyang pagkakakulong sa New Bilibid Prison. Ano kaya ang reaksyon ng mga pamunuan ng Bucor kaugnay ng pangyayaring ito? Balikan natin si General Chaklag. Ay to follow existing procedures. So, na-inform po natin ang kanyang next of kin at naibigay po ang dapat na kaukulang mga process at ma-inform din po ang media kasi ito po ay public interest itong case niya at kailangan na may sa labas, may palabas kaagad dahil marami pong nagdududa na siya daw ay Nagkaroon ng foul play. Hindi daw sila naniniwala na siya ay patay na. At meron namang iba na naniniwala na siya ay pinatay. At to dispel all these rumors ay kailangan maging transparent tayo. At kailangan maganda rin yung kalalabasan ng investigation. At yung very important Okay, at the latest word we got, mukhang papasok na ang NBI. Ang National Bureau of Investigation ay gagawa ng sarili nilang investigation related dito sa pagkamatay ni Master Sergeant Nuesca. Pero sa iba pa pong mga balita, alam nyo, marami po ang nagugumon dito sa isabong. Yung sugal na sabong na idinaan sa online. Marami po ang diyan ay medyo naluloko. At marami po ang nagkakaubusan. Nauubos ang pera dahilan sa pagkatalo, dahilan dito sa online sabong na ito. Kung inyong maalala, isang kusinero ng isang malaking restaurant, Chinese restaurant dyan sa Pasay, ang ikinulong matapos niyang mawaldas yung kita ng kanyang restaurant na kanyang ipinatalo dito po sa larong online sabong. Talo naubos. Hindi ba't meron ding kaso ng polisiya na nakaharap sa kaso dahilan sa paglalaro ng sabong sa online. Ang latest po na medyo kalunos-lunos. Ito yung pagkakamatay ng kamag-anak ng dating alkalde ng Candaba, Pampanga, na si Mayor Pelayo. Ang kanya pong pamangkin ay nagpakamatay. At ang dahilan, ang punot dulo, ay dahilan dito sa online sabong. Hindi ata nakayanan ng dibdib ng kanyang pamangkin yung malaking pagkaubos, pagkatalo. At ang masakit pa, yung pagkakautang. Dahilan dito sa pagkatalo, dito sa online sabong. Kaya kayong mga iwasan po natin yung sugal. Wala pong idudulot na maganda po yan. Walang idudulot na bunga yan. Pakinggan nga natin yung salaysay ni former Candaba, Pampanga Mayor Pelayo. Nagbitki, sapagkat siya po ay nagkaroon ng utang na 600,000 na bayaran, tapos meron na naman. Yun, 600,000 ang utang. Nabayaran niya yung 600,000 nung pamangkin na nagpakamatay. Ang siste, nagkaroon na naman ng utang. Ay, nako. Kaya ganun, hindi nakayanan, nagpatiwakan. Kaya dun sa ating mga kababayan, nauulit ko, walang gandang ibibigay itong sugal. Alam niyo, maswerte na ikaw ay manalo ng magkasunod. Tiyak na mauubos ka muna. Marami po ang mga nagsugal
na natalo at hindi nabawi yung kanilang pera na naubos. Marami dyan ang pamilya ay nasira, naging broken home, all because of gambling. Marami dyan yung mga nasiraan ng kanilang mental na kaisipan, all because yung pera na natalo sa kanila. Kaya take it from the program. Walang gandang ibibigay itong bisyo ng pagsusugal. Okay. Good morning today yung makalma ng DCRH. Thank you. Thank you so much for watching, paring Deo. Ha? Yes, I'll call you back in a little while. Okay, maraming salamat. Nako, meron pong ipinadala si Lieutenant Commander Carlos ng Hawaii. Ito po'y hinggil sa nagbigay ng kanyang direct warning ang pamunuan ng bansang Hapon na si Shinzo Abe. Babala dito sa Pangulo ng China na si Xi Jinping over Taiwan. Nako. Ano kaya ito? Let's try to read this. A Chinese decision to invade Taiwan would be economic suicide for Beijing. Okay, yan po ang naging pahayag ng bansang Hapon. Nako. What's happening? Meron pong warning, ipinalabas ang pamanuan ng bansang Hapon sa China. O hindi ba't merong pakiusap ba o kautusan ang China na alisin daw yung barkong BRP Sierra Madre, yung Rusty, na kinakalawang na barko ng Pilipino o ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Bakit nila pinaalis? What the hell meron sila para paalisin yung barko ng Pilipinas doon? Despite na lahat ng mga dokumento mula sa isang international body na nagsasabi na yung bahaging kinaroroonan nitong barkong ito, itong kinakalawang na barko ng Philippine Navy, ay exclusive territory at economic na lugar ng bansang Pilipinas. Ay, nako. Bueno. Thank you so much, Brother Carlos Bernardo ng Hawaii. Thank you very much. Maraming salamat. Now, meron siyang karagdagang ipinadalang news break. At ito ay hinggil dito sa new COVID-19 emergency proclamation nilagdaan. Wala pa pong Omicron variant sa Hawaii. Okay? Ang sabi rito po sa balitang ito, Governor David Ige has signed the latest COVID-19 emergency proclamation setting the stage for the next phase of state and county measures. Yan ho sa Hawaii. Meron silang aksyon, paghahanda dito po sa banta ng Omicron. But so far, ang Omicron ay na-detect
diyan po sa California, USA. And that was confirmed earlier ng akin pong sister na si Presi Estrada na nakabase sa Estados Unidos. Bueno, ang Manila Water, meron pong anunsyo. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga, ang Barangay Rizal at Barangay Antonio o San Antonio sa Makati mawawalan po ng tubig kung hindi hihina ang pressure. Ito ay dahilan sa ginagawang pagkukumpuni ng Manila Water sa gawi po ng Makati. At once na natapos yan, gaganda naman daw itong serbisyo ng tubig diyan sa Makati City. Inuulit natin, from 10 p.m., alas 10 ng gabi, down to 4 ng madaling araw, magkakaroon po nitong paghina, kundi man tuluyang pagkawala ng tubig sa Barangay Rizal at Barangay San Antonio. At sa ating balitang politiko o balitang politika, si Senador Bongo, itong anak-anakan o anino nitong si Mayor Digong, nagpahayag na kanya raw tutulungan ang kanyang tatay. Magkapatid ba itong si Bongo at si Asintado? Kasi tatay din ni Asintado itong si Mayor Digong papatawa lang po. Ang sabi ho ni Bongo na umatras kamakailan sa kanyang aspirancy bilang Pangulo, tutulungan niya raw ang kanyang tatay-tatayan na si Mayor Digong sa pagtakbo nito bilang senador. Yan. Kala ko kasi pagod na itong si Digong Nakakapagod daw yung pagiging presidente. Ito, hingi na naman ng 3 taon Kasi gusto raw nitong si Senador Bongo na makasama ang kanyang tatay-tatayan diyan sa Senado. So, 2 na silang senador. At siyempre pa, magkakatabi pa ng upuan sigurado ho yan, 2 yan. Baka magkatabi pa ng kwarto yan anino itong si Senador Bongo Kaya pag nanalo, kung sakali hong manalo, hindi ko sinasabing nanalo, kung sakaling manalo, bilang senador, itong si Digong, magkakasama silang 2 sa Senado. Kaya, sa kabilang dako, palalakasin naman ng Philippine National Police ang kanilang intelligence network laban sa mga armadong grupo na lalong kilala sa tawag na mga pribadong army o private armies ng mga kandidato, yung mga tatakbo sa eleksyon. Aala ninyo, naghahanda rin ng PNP na kanilang palakasin ang kanilang intelligence gathering effort para buwagin ang inyong mga private armies. Now, hinggil naman dito sa kung sino itong most likely i-endorso nitong si Mayor Digong sa pampanguluhan. Dahil wala na yung kanyang anak-anakan na si Bongo. Umatras Umatras na sino ngayon ang i-endorso? Marami nagsasabi, baka raw si Manny Pacquiao. Marami nagsasabi na pero hindi raw Marami nagsasabi at marami nagsasabi na hindi. Imposible daw na endorso nitong si Mayor Digong, itong si Yorme, Isko Moreno at si Ping Lacson. Imposible daw. Kaya posible na baka raw itong si BBM. Sino ba yung BBM? Si Bongbong. Hindi ho po ito Bongbong. Bongbong Marcos po. Yung anak ni dating Pangulo na si Ferdinand Marcos.
Oh, baka i-endorso yan. Pero pakinggan nga natin itong masasabi hinggil sa bagay na ito. Ha? Nitong si UP Professor Clarita Carlos. Pakinggan nga natin. Yes, ma'am. Pakinggan natin, ma'am, ang inyong reaksyon dito. Lalo na si Duterte, inano na niya, meron siyang hindi magandang sinabi kay Bongbong. Tapos, ano niya to sinuportahan niya to si Bongo. Ito yung kanya talagang minanok. So, less likely mapunta kay Bongo if that is the case. Ayan, ha? Naniniwala rin itong si Professor Clarita Carlos ng UP na malamang na i-endorso bilang Pangulo, susunod na Pangulo, itong si BBM. Ano pa, hindi ba yung anak nitong si Mayor Digong nasang-ayon sa kanya? Kanyang pagsasabihan, wag nang sumali sa eleksyon. Sumali din. Vice President itong si BBM. Well, blood is thicker than water. Kaya, yun na ho, yan po ay sang-ayon sa ating mga kababayan. Bueno, wala na po tayong sapat na oras. Thank you so much sa inyo pong pakikinig, sa inyo pong panunood ng inyong Digital Patrol. Ako po si Sel Baisa. Maraming salamat kay Nash and to Semanita. At sa inyo pong lahat, sa aking mga sisters from here and abroad. And our cousin from ngayon ay Naga City. Ang sabi ho nila, ang aking mga sisters and cousin, God bless the whole world. Pero, join me, God willing, tomorrow sa isa pa rin pagtatanghal ang inyo pong palatuntunang Digital Patrol. Antabayanan po ninyo si Binibining JC Bautista sa kanyang susunod na palatuntunan, Ang Buhay Online. Meantime, stay safe and healthy always. Diyos ti Agnina. Waston yung mga orasan ng oras sa Pilipinas, ganap ng 11:00 ng